Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamunga sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaag ka sa sugsuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga puloyan ang sa Clarin, atong matagamtang. Kung gayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat ang tanang resource, andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Mata sa kabuntagon, ang Rama Beach atong atuon para masaksihan ng adlaw sa iya ang pagkahon. Daghan pang resort sa ato ang kadagatan. Naapay suma nga pwede ninyong libutan. Tara na, hatog ng subayo, nabalik kami. Ato ng kitahon. Good morning! Beautiful na rin. Ang among minahal. Senyor Santo Ninyong magbalantay. Ang protekta natin sa kanunay. Mahal na mo na rin. Good morning! Oy, 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 oy! Maayong buntag na itong tanan, oy. I miss you, ha? Gimingaw kong saba-saba, ha? Kamu, wagi mo. Kamu, time sabi. Wagin mo, kabalo ko, wagin mo mingawa sa kong dagway, bakit sumuka kayo. Kung ako, gimingaw kay ko ninyo din. Sa mutumog sa madili. Gimingaw kay ko ninyong mga bataan mo daga. Mayong buntag! Good morning! Kita na punta, Martes, ika 29 adlaw sa bulan sa Oktubre. Moingon din mo, Merry Christmas. Wa pa kay kalag-kalag, Merry Christmas na. Kalag-kalag sa ta, mga lag sa ta, namoy biko daga. Lagi, mag-unsa mo kalag-kalag, bi. Kanang tinutanay kay muwanha ko. Mayong buntag, and of course, kita na punta sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel, and of course, sa kaubantang Sibiyaan, ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, atong online community radio, ang Radio Ascenso News FM. Kaming tanan mo timbaya og Good morning! maayong buntag Clarin. Good morning! Maayong buntag 29 ka barangay. Good morning! Maayong buntag tungod kay init buyag, no? Init buyag nining ato ang AOR sa atong lungsod sa Clarin, and still mag-request gyapon kita og mga jutay mga pagampo, pipila lang gud ka segundo, di ba? Labi na kining ato ang mga sitwasyon karon nga medyo paglisod magalitag provide sa atong kagalingong bulsa. Wag itay pinansyal nga ikahatag dito sa mga nasalanta sa bagyo. Pero still, kung paganako, medyo bias ta moingon, but mas labaw pa ta tingalig ma-contribute kung puhon, makaampo ta para kanila. Ngadto sa mga taong
nasalanta sa pagkakaroon sa bagyo. Almost pareha ang mga lugar. Kung dili manggaling tanang lugar, but pareha ang mga lugar ang gitayhop, gitayog, gisulayan sa bagyong Christine o bagyo nga Leon. Bicol areas, Bicol region, Catanduanes, dito somewhere. Ang nakagrabe lang po na itong Christine, hawan kay siya mo ning signal number 1, even na ay portion sa Mindanao, kado na ay signal number 1, pero lagi karon sa Luzon ka. And salamat sa Dios kay according sa kini bitawng ginatawag nga forecast sa pag-asa, ang iyang track, ang iyang giagian ba, di siya bulan full doy. Hinaot po tang di mausab ang ihang giagian. Mutapsing ka siya, di siya mulan full, padulong na siya Taiwan. Technically, dili siya mulan full sa mainland. Pero ang pinaka-northern part, kanang mga Batanes group of islands, Monay most probably maagian lang gyapon na niya, malanfulan lang gyapon na niya. Pero still ha, atog yun gyapong iyampo. And samot na niya ng mga panahon na atog yung iyampo ang atong mga atong mga kuan kining atong mga pinangga nga kini bang maapektuhan unya puhon simbakuhay sa bagyong Leon, mga pinangga, mga ka-asenso. Masaksihan ng adlaw sa iya ang pagkahon. Daghan pang resort sa ato ang kadagatan. Naapay suma nga pwede ninyong likuan. Mayong buntag mga pinanggaha, ato lang isubay jutay ang mga pipila pagid ka mga impormasyon. At ang ngayon yan taon ang atong mga balita, lokal, nasyonal o gilabi na ang atong paghatag balita sa kaimtang panahon. Update ni Bagyong Leon unyang taon-taon doy. Pagdiri sa atong mga uluhan sa nasyonal nga mga balita para unyang taon-taon. Balita para sa nasyonal or national news para unyang taon-taon. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte present sa hearing sa Senate Blue Ribbon Subcommittee may tungod sa war on drugs. Sa may inyong opinion kabahin ana. Mga pasangil ni kanhi PCSO General Manager Royena Garma gihimakak ni FPRRD. Another one from the national news. Kanhi konsihal sa Laguna nga na-stress sa kamatayon ni Los Baños Mayor Cesar Perez. Anong na-stress man niangkon nga biktima siya sa mga police scalawags sa miaging administrasyon. Sa katapusan tang national news para unyang taon-taon mga sir, kanhi Presidente Rodrigo Duterte nahibulong ganong wala pa siya kasuhan or gikasuhan sa DOJ. Ang nga kasuhan ka sa una doy nga presidente ka man kaniadto. Lisod po. Kanang mga detalye niya na mga balita, mga pinangga, uman lamang nining pipila ka mga pahimang no. Maayong buntag, Clarin.
sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka kayunon kadili kita to mahimong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Una ka din siya ay tinguha, no? Nga para makahatag o mga libre, katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo ni sa mga, kami na ni sa inyo, ha? So atong i-avail kaning atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang local gatang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong ayuhan mo ni prioridad sa ato ang panggoberno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kibalo man ko actually ako sa Ginoo nga Lord. Kibalo man ka sa akong kapasidad pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So kung sa plano sa ako, there will be done. Karon kay mayor magid ang iyang Wow. ning pamalandungan. So maningkamot lang ko puhon kung buligan sa itong katawan sa Ginoo nga maningkamot ko nga unsay mga responsibilidad na gitahas isip nga municipal mayor ako nang paningkamutan nga perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naa mo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Pilit ini siya tiyaw-tiyaw. So, karon usab dinhi sa Clarin, pausab ang Clarin Batok Droga or CBD. Naa karon for action here. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita ini sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mga mayor, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa mga kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang Misamis Occidental na magmalinawon kung naapagin nagpahuyod na droga din sa atong lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago.
magbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na, pagbabago, sulit natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Og sa atong mga nasyonal nga mga balita, kanhi Presidente Rodrigo Duterte present sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee or Subcommittee sa War on Drugs. Nagsugod na ang hearing sa Senate Blue Ribbon Subcommittee kalabot sa War on Drugs sa nasud. Partikular na ang gipatuman sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Anaa sa hearing mga kaasenso kagahapong adlaw si kanhi Presidente Duterte. Matod sa kanhi Presidente, nitambong siya sa Senate hearing aron dunay accounting sa iyang mga binuhatan niadtong Presidente pa siya sa atong nasud ga Pilipinas. Samtang si Duterte niingon nga iya lang gibuhat ang iyang gihimo nga kaniadto aron panalipdan ng mga Pinoy og ang mismong nasod nga Pilipinas. Naglaom sab ang nasangpit nga kanhi ay presidente nga patas ang paghisgot sa Senado sa nasangpit nga isyu ug hukman sa katawhan ang iyahang drug war. Nitambong usab si kanhi Senador Leila de Lima sa nasangpit nga hearing. Giangkon ni de Lima nga mixed feelings. Managsagol ang iyang mga gipangbati sa pagtambong sa Senate hearing. Una, kay nahinumdum siya sa gibuhat kaniya kaniadto. Sa laing bahin mga kasenso, siya miingon nga siya usab adunay paglaom nga ang hustisya ug pagkamay tulubagon magsugod sa nasangpit nga hearing kon pagdungog. Sa laing bahin, gipaambit ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairperson Senador Coco Pimentel nga si kanhi PCSO General Manager Royina Garma dili makatambong sa Senate hearing tungod kay nagpa-check up siya karon samtang nagpositibo sa COVID-19 si kanhi usab Napolcom Chief Edelberto Leonardo. Sa lain pa nga nasyonal nga mga balita, mga pasangil ni kanhi PCSO General Manager Royena Garma gihimakak ni former President Rodrigo Duterte. Gihimakak mga kasensa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang pasangil ni kanhi PCSO General Manager Royena Garma nga adunay reward system sa pagpatuman sa war on drugs
ubos sa iyang administrasyon. Matod ni Duterte mga kasenso, nganong iya mang gantihan ang mga pulis nga trabaho Manila ang pagdakop ug pagpatay sa mga kriminal. Gani mga kasenso, himakak-usab ni Duterte ang pamahayag ni Garma nga gipatawag siya sa kanhi presidente aron mangita og mga pulis sa Iglesia ni Cristo. Oy, ngano man Atol sa Senate hearing, si Duterte niingon nga wala siya'y rason nga buhaton kini. Ang kanhi presidente niingon nga na makaklang si Garma ug wala gani siya kahinumdom nga nanawag siya kang Garma niadtong May 2016. Sumala sa naasoy sa nasangpit nga testimonya niini. Matod pa niya nga isip presidente nasud kaniadto wala niya igsapayan ang relihiyon sa kapulisan basta makahimo lang sa ilang mga trabaho. Unsa man ning trabaho sa mas pagpatay. Daghan sab matud pa ang mga pulis sa Davao nga sakop sa INC busa wala siya rason nga mangayo og tabang ni Garma. Sa to panangita gud pulis nga INC. Sa lain pang nasyonal nga balita, kanhi konsehals Laguna nga na-stress sa kamatayon ni Los Baños Mayor Cesar Perez. Niangkon nga biktima siya sa mga pulis kalawags sa miaging administrasyon. Kani puro Duterte ato ang national news Gibutyag ni kanhi Laguna Councilor Norvin Tamisin ang nahitabong harassment nga iyang nasinati sa mga skalawag pulis. Nag-ugat kini mga kasenso sa mga pulis nga nalambigit kaniya or naglambigit kaniya sa kamatayon sa pagipatay nga Los Baños Laguna Mayor Cesar Perez nga naa sa narcolist ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa testimonya ni Tamisin mga kasenso atubangan sa House Quad Committee, siya miingon nga nagtigom siya og mga videos nga makapamatuod nga wala siya labot sa mga aligasyon batok kaniya og nga siya inosente sa mga nasangpit nga sumbong. Matud niya nga nasagmuyo nga tungod kay nagdumili ang kapulisan sa pagrepresentar ngadto sa korte sa video nga makatudlo sa mamumuno sa mayor. Okay, mga skalawags gon. Unsa man ni mga pulis kato ni mga ANC? Napriso siya sulod sa 7 ka bulan og nagsilbing fall guy matod pa niya sa krimen. Matod niya nga imbes ka protektahan sa kapulisan ng publiko, sila mao'y hinungdan nga nalambigit siya sa kaso og nabutang sa peligro ang iyang kinabuhi og iyang pamilya. Si Tamisin mga kasenso mo'y usa sa mga resource persons sa Quadcom sa nagpadayong investigasyon agig tabang sa pamalaod sa war on drugs sa administrasyong Duterte. Sa katapusan tang national news, may tungod lang gyapon ning FPRRD Kanhi Presidente Rodrigo Duterte nahibulong nganong wala pa siya gikasuhan sa DOJ. Karon pamanganda kang kaso sir. Nya kaniadto di man ka makasuhan kay presidente kaman. Nahibulong matud pa niya si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nganong wala pa siya pasakayog kasong kriminal sa Department of Justice bisan og dugay na siyang nagpatay. So giangkon gayud niya nga nagpatay siya. Kini ang giingon ni Duterte atol sa iyang pagtambong sa hearing sa Senate Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drugs. Una nang giingnan ni Senador Risa Ontiveros ang DOJ nga hinumduman ang mga pagsugid sa kanhi presidente sa Senate hearing. Mo John,
Giklaro sa kanhi presidente nga ang iyang mando sa kapulisan mao ang pagpatay sa mga kriminal ug dili sa mga inosente. Nag-init gihapon na sila si Ontiveros og Duterte dihang gipangutana sa senador ang kanhi presidente kung insistir pa ba siya nga tumano niya ang hingpit nga responsibilidad sa may nahitabo sa drug war bisan og nakapatay kini og mga inosenteng minor de edad. Kani ginganlan ha, lakip sila si Kian de los Santos, Carl Angelo Arnaiz o Reynaldo de Guzman. Gipadayon ni Duterte nga limpyo ang iyang mga kamot sa pagkamatay sa dili armado nga mga teenager. Gitatausab niya nga responsable lang siya sa anti-drug war policy sa iyang administrasyon o dili sa mga partikular nga krimen nga gipasabot sa senador. O ngano man itong nangamatay to? Nganong gipamatay man to? Di ba gikan sa war on drugs? Ay! Good morning and special shoutouts ngadto na ni Konsihal Roldan Imong sa Sibasi ha. Mayong buntag ni mo mga Kods, ganiha kag share sa mga videos ba. Salamat kayo. Choi May, Lizel Mahinay Radok og Albert Dalangin, mayong buntag. Good morning! Sa pagbalik mga kasenso, atong mga balita sa kahimtang panahon nilabi na ang balita may tungod ni Bagyong Leon after these few reminders. Again, mayong buntag Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCGC sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalion, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran Misamis Occidental. May buntag sir no. So ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin Misamis Occidental. So ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, and sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami lima mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife, and sa tulo ka mag-igsoon ako ang magulang. Kaning ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Well, diri sa moal lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag lisod gyud kay nang way kwarta sa eskwelahan gyud. Kay mga baryo nun gud. Kana laging paghatag gyud sila sa
cash assistance mo ginay dako kang tabang sa kuha gyud. Para makakuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela ma-continue ba? Ma-continue gyud no. Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman o malampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa atoa para magpadayon ng akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa lupagan boxing ko. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod sahay man kuan pod man trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate yun ako anong unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan then sa among sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitong pabigat Pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance sa tong wala pa ko ka-enter og kuan One Family One Professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggob wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Riverside say kana kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa Isang adlaw. Sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa kay college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa mo ang pag-eskwela napakay bayro nun nga hunahunahon isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghunahunahon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Asenso Administration ug unta ang ilang tabang syempre ato po untang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ing naning opportunity and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more. Focus jud ka sa imong study para kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad nga gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort ulo sa tanan kami mo salamat sa Ginoo na siya yung mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal,
sa uban sa iyang mga board members labi na sa amuang action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa ug kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor ug kauban sa iyang mga konsehales. Akong dakong pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, no, pasalamat jud ko kang Governor Henry S. Nominal. Kay mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante. Sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Ruano at og kang Vice Mayor Riza sa Paminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, ang dako akong pagpasalamat ni Gov og sa as Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani, and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Ang akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. Og ang atong weather news hatod ganato sa Asenso Pinoy Party List and ang atong suki diri sa Action TV. Of course, ang Eugene Tailoring ana sa may Purok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Mo kana ang weather map gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa base sa ilang official website nga pag-asa.tust.gov.ph. Mas mingkusog pagyod ang maong bagyong Leon, mga pinangga, mga kaasenso, o gani hapit na siya ideklara nga typhoon category. Ang maong bagyo ana sa may 645 kilometros sa may Subangan sa Tugigaraw City sa may Cagayan. Nga gani mas minyaya kani ako personal, mas makuyawan kung yaya kaayo ang bagyo. Nganong makuyawan ta tungod kay kung yaya ang bagyo, mas dugay siyang magpundo sa lugar, mas daghan ang maapektado ug simbakuhay, mas daghan ang damage. 10 kilometros na lang ang ihang lakaw sa kada oras. Samtang mas mingkusog siya, ang iyang tuyok na sa may 110 kilometros sa matag oras. Samtang ang iyang huros, kusog-kusog na ginjutay na sa may 135 kilometers per hour, mga pinalangga. Again, mas mingkusog o mas minyaya, mga pinangga. Sa pagkakaroon, signal number 1 pa ang gikatala
apan wala ang posibilidad no nga Simbakuhay mo taas mo abot og signal number 3 hantod sa signal number 4 ug gani Simbakuhay disgrasya kayo moabot pag signal number 5. Karong adlaw mga pinangga, kusog kaayo ang ulan diha sa may Batanes, Cagayan or Batanes ug Cagayan including Babuyan Islands. Dili ni Cagayan di Oro ha, Cagayan province ni. Kusog-kusog po dito sa may Ilocos Norte, Apayao, Occidental Mindoro ug Antique. Samtang hinahinay na dito sa may Ilocos Sur, Isabela, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental ug Aklan. Ug mga adlaw mga pinangga, mga kasenso, kusog lang gyapon kayo ang ulan dito sa may Batanes ug Cagayan including Babuyan Islands. Samtang kusog po dito sa may Ilocos Norte, Apayao, Calamian Islands, Occidental Mindoro ug Antique. So, inguna na ha sa pagkakaroon mga pinangga, mga kasenso. Signal number 1 lang gyapon sama sa itong makita sa ito ang news feed or sa ito ang monitor screen. Signal number 1 lang gyapon diga sa may sa ako ning ikilid gamay ning 1 ha, atong ikilid gamay ni pag mabasa na tong tanan doy ang maong feed na to mga pinangga. Okay, there you go. So, sama sa itong mabasa, signal number 1 dira sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, ang amihan ng bahin sa may Quezon including Pulilio Islands, in particular sa may General Nakar, Infanta, Real, Camarines Norte, ang subangang bahin sa may Camarines Sur, in particular sa may Tinambak, Siruma, Gua, Lagunoy, San Jose, Garchitorena, Karamuan, Presentacion, Tiguan, or Tigaon, Calabanga, Saglay. Signal number 1 dito sa may Catanduanes. Sa may Catanduanes. And then, subangang bahin sa may Albay. In particular, sa may Rapu-Rapu, Bakakay, City of Tabaco, Tiwi, Malilipot, Malinaw, Santo Domingo, ug Manito. Gani, signal number 1 po dito sa may subangang, amihan ng subangan, northeastern portion sa may Sorsogon. In particular, sa may Prieto Diaz, City of Sorsogon, ug sa may Gubat. Signal number 1, aduna po yung signal number 1 nga parte sa may Visayas, mga pinangga, mga kasenso, mao kana ang subangan nga bahin. Eastern portion sa may Northern Samar. In particular sa may San Roque, Pambuhan, Katubig, Lawang, Palapag, Gamay, Lapinig, Mapanas, ug Mondragon. Samtang signal number 1 ng gyapon sa may northern portion or amihan ng bahin sa may Eastern Samar. In particular sa may Hipapad, Artiche, Oras, ug San Policarpio. Sa atong lungsod sa Clarin, mga pinangga, magpabilin nga good weather for the rest of the morning. Again, balikon ta ha. Good weather ang dakong bahin sa lungsod sa Clarin o gani ilakip na ang igsuon tang dakbayan ng dakbayan sa Ozamis sa buntag. Maayong klima, maayo na makita na to ang adlaw. Apan aduna nay mga pagdagom gali magpangilat sa laing bahin. Kung dili man galing kinatibuk-an, but ilabi na mga kabukiran, adunay mga pagpangilat, mga pagpanalugdog, mga alauna alas 2, padulong alas 3. Samtang magpabilin nga madag-umon o posibleng muulan sa hapon padulong sa gabi sa kinatibuk-ang lungsod sa Clarin o gani kung Simbakuhay sa kinatibuk-ang lungsod or mga portions ni ini hilabi na sa kabukiran nga bahin. Mao kana ang balita sa kahimtang panahon nilabi na sa Bagyong Leon atod kanato sa Asenso Pinoy Party List. And of course ang among suki diri nga sastre manahiay sa mong uniform ang Eugene Tailoring, Brocono, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Padayon sa tong pipila ka mga lokal nga mga balita. After this one, maayong buntag, Clarin.
of our social services is our health services. Nasayod kita na dili lalim kung na kita'y sakop sa pamilya nga nagsakit kay mugasto man ta sa pagbayad sa hospital. Mo'y hinungdan nga atong gipalapdan ang implementasyon sa atong pre-hospitalization program nga dili lang para sa atong government hospitals kundi apil na ang atong private hospitals. Sa tuig 2022 of July up to at present, miabot na sa more than 42,000 individuals nga atong natabangan sa atong free hospitalization program. Og nikabat na kani karon sa 286 milyones ka pisos ang atong nahatag nga financial medical assistance. Aside from our free hospitalization program, ato sa gi-improve ang atong mga facilities sa atong 5 ka-provincial-owned hospital. Divisamis Occidental Provincial Hospital in Oroquita, Calamba District Hospital in Calamba, Jimenez Medicare Community Hospital in Jimenez, Municipal Hospital sa Todila, o Doña Maria Ditan Memorial Hospital sa Tangub City, aron nga mahatagan nato og conducive environment for healing ang atong mga pasyente. We also address the problem of insufficient doctors and nurses. In our administration, nakadugang kita og 49 ka doctors o 224 ka nurses including other medical personnel. Atong gi-increasean ang budget sa drugs and medicine sa atong hospital. Niadtong 2023, nag-budget ta og 46,066,700 pesos para sa tambal. Karong 2024, nahimo na kaning 135,513 pesos and 17 centavos. Ato kining gisiguro nga kini transparent o consistent sa atong procurement law, rules and regulations adhering to the principles of good governance. Ang atong kriteria tuhalag nga ang tambal dapat mapalit kalidad with a reasonable price. Kumikan sa mga reforma nga atong giimplementar sa pagpa-improve sa atong hospital services, nibalik na ang pagsalig sa atong katawhan sa atong government hospitals kay mitaas naman ang atong hospital occupancy. Total 20,080 patients sa 2020, sa 2023 34,559 or 72% ang increase. Og sa atong mga lokal nga mga balita, public service sa tadoy, ang Clarin Municipal Police Station adunay panawagan hakin sa tong nawadag cellphone. Adunay gihatag ngadto kanila gisumiter ang usa ka Clarinhon buutan kayo. Sir, salamat po nimo ha. Ang vlogger sa pubring drivers sa Misok, usa ka unit Samsung cellphone nga gi-turn over ni Sir Ariel is Itom. Again, mo kanay admin vlogger sa pubring drivers sa Misok. Kung kinsa nang nawadan yun na ng cellphone na doy. Di lang wala nang gasaba ang Clarin MPS ha. Unsa ng cellphone na Samsung gipuklamar nga Samsung pero wala gi kuan ang wala gi pagdeklarar ang unsa na unit. To Sir Ariel is Itom ha, congratulations nimo sir sa imong pagkabuutan ha. Again kinsa to nawadag Samsung nga cellphone at tuwa ang kuan
At ang Clarin MPS na pangitaan na si Blas daw, tanawa na si Pulis Corporal mantingali na si Brother Blas Sakal nga. Bayang buntag ni brother ha, brother sir ha. Another nga balita. May tungod ng gyapos mga kapulisan. Dakong pahibalo ngadto sa mga katawhan ang Police Regional Office 10 kon ang PRO Region 10 informs the public that our official Facebook page or their official Facebook page has been compromised. Kung atong madumduman mga pinangga, bagkuhay lang pugkayong na kompromiso na hack ang Uzamis CPS nga Facebook page. Karon ang Police Regional Office 10 Facebook page na gyud mo'y na kompromiso. To ensure continued communication and transparency, matud pa nila, we will temporarily utilize the RCAD or RCADD PRO JES Facebook page for updates, activities, accomplishments, and press releases. Kung naamoy mga katuyuan nila, pwede mong adto anang RCAD PRO dayon 10. We sincerely apologize for the inconvenience and unnecessary contents posted. We urge everyone to follow and monitor the RCAD PRO dayon kanang 10 page for accurate and timely information until further notice. Dayan, thank you for your understanding and cooperation. Again, coming from Police Regional Office 10. And again, napagyod ha. Coming from Clarin MPS ng Yapon kini ang atong hepe das kapulisan, Police Major Alvin Tamayo, matud pa giawhag na mo ang tanan katawhan sa pag-amping og mo report gilayon sa atong buhatan sa mga kapulisan kung adunay na matikdan nga dili maayong kalihukan sa kadudahang tao. Again, pahibalo ni gikan di Police Major Alvin Tamayo ang hepes kapulisan sa police or Clarin Municipal Police Station dire sa tulungsod sa Clarin. Oy, time sa ha. Aduna lang gapoy pahibalo doy. Aduna na po'y bagong force commander sa ang singalan na ni 2nd PMFC, no? Post kini gikan ni Police Colonel Romel B. Magleo ang OIC presidential about mong ko provincial director sa MOCPO, Misamis Occidental Police Provincial Office sa Misamis Occidental. Again, matud pa newly installed force commander sa 2nd PMFC. Ang maong police colonel nagtalaga matud pa ngadto kang Police Major Mark Green Gio Lagura sa 2nd Provincial Mobile Force Company kun 2nd PMFC isip bag-o nga force commander ni anang maong grupos mga kapulisan. Unyang taw-taw alauna or alas 12:30 padulong sa alas 2:30 at tangiha ang atong mga pagpalawom sa mga ganap-ganap. Dugay na tang wala ka program ani ba? Atong mga updates, atong mga paghatag pagpalawom kung naunsa na, kumusta na ang lungsod sa Clarin karon. But for now, bye-bye sa ta. This is me, your Don Miguel, and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin, hashtag Asenso Segundo Distrito, hashtag Asenso Misamis Occidental, o hashtag Asenso Pinoy sa Clarin Pinangga as always. And of course, bago na tong hashtag doy, hashtag 70. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon.
Una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka. Na dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Action TV. Action TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka.